Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang napatahimik ang lahat ng nilalang sa buong paligid. Patuloy lang naman ang ginawang pagmamasid doon ni Tandang Lauryo hanggang sa lumapit sa kanya ang kanyang alaga. Maya-maya pa, nasipat niya ang iilan sa kapamilya ng gabunang kanyang naging katunggali na hinihila ang kanilang gabunan papalayo sa kanyang kinaroroonan. "Saan niyo dadalhin yan?" tanong dito ni Tandang Lauryo. Nang marinig naman ito ng mga aswang, bigla yung lumuhod sa kanyang harapan habang patuloy na nagmamakaawa. Nanumpa din ng mga itong hindi na sila tututol sa nais ipatupad ni Tandang Lauryo dahil sa napangibabawa na sila ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang nagsilapitan sa kanya ang lahat ng mga aswang na bakas sa kanilang pagmumuka ang labis na pagkagulat at paghanga. "Ginoong Lauryo, maaari ho bang malaman kung ano ang uri ninyo?" tanong ng isang maharlikang gabunan na pinuno ng ibang angkan. "Pasensya ka na, Ginoo. Wala akong alam sa kung anong uri ang sinasabi mo. Kung nais mo talagang malaman ang kasagutan sa iyong mga katanungan, kinakailangan mong kausapin ang demonyong aking pinaglilingkuran." Sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang biglaan naman itong pagtawag sa kapre. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng mga nagsisitumbahang puno di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang bumungad sa kanila ang isang kapring merong nanlilisik na mga mata. Nagbabaga din ang mga palad nito na parabang dumakot yon ng likidong apoy. Sa pagsilay ng mga aswang sa nilalang, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niyang dahan-dahang nagsisiluhuran ang mga ito. Patuloy din ang kanilang pagbanggit ng isang kataga na nangangahulugang Panginoon ng lahat ng likha. Paulit-ulit nilang binabanggit ang mga katagang yon hanggang sa magwika ang kapre ng, "Magmula sa gabing ito, nais kong kilalanin niyo si Lauryo bilang inyong Panginoon at pinuno. Siya ang mamamahala sa inyo hanggang sa matapos na ang kanyang misyon." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman itong paglaho sa kanyang kinaroroonan. Magmula noong gabing yon, hindi na ito nagawang masipat ng mga aswang maliban kay Tandang Lauryo. Doon niya din binuo ang 15 gabunan na siyang pangunahing aswang na kanyang pinagkakatiwalaan. Bago matapos ang gabing yon, nagkaroon na sila ng kaugnayang higit pa sa isang angkan. Ang unang naging alituntunin ng kanilang bagong pangkat ay ang lipulin ang lahat ng albularyong naghahangad ng kanilang pagkawasak. Sa pagbalik nila sa tahanang kanilang nilisan, agad din namang bumalik sa kani-kanilang mga lugar ang lahat ng aswang na dumalo sa pulong. Ang tanging natira na lamang sa lugar na yon ay ang 15 gabunan na kanyang niluklok sa posisyon. "Tandang Lauryo, sabihin ninyo, ano ang aming gagawin?" Wika ng isa sa mga gabunan. "Sa ngayon wala pa tayong gagawin. Nais kong maging pamilyar kayo sa lugar na ito upang mapaghandaan ang mga susunod nating pag-atake. Ihanda ninyo ang lahat ng pinakamabagsik ninyong mandirigma dahil hindi basta-bastang kalaban ang ating makakaharap." Wika ni Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagpupulong,
Bigla naman silang naantala nang maramdaman nila ang paglapit ng mga nakakasunog na presensya. Alam nilang albularyo ang mga yon, kung kaya't pinili nilang ikandado ang lahat ng bintana at pinto ng kubo. Si Tandang Lauryo lang din ang lumabas upang makipag-usap sa mga ito. Alam niyang hindi magugustuhan nila Maestro Pedrito ang mga kaganapan kung sakaling magawa nilang masilayan ang 15 pinunong gabunan. Magandang gabi, Maestro Pedrito. Hindi ko inaasahan na maging kayo ay tutungo sa lugar na ito. Bungad na wika ni Tandang Lauryo. Magandang gabi din, Lauryo. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong naman ng maestro. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang tanong nito, agad naman siyang nag-isip ng palusot upang hindi siya nito paghinalaan. Ayon sa kanya, na kaya siya nadapo sa lugar sa kadahilan ng meron siyang naamoy na masamang presensya. Ngunit pagdating niya sa lugar na yon, wala siyang nakita kung hindi ang mga ordinaryong tao lamang na nakatira sa kubo. Nang marinig ni Maestro Pedrito ang kanyang naging paliwanag, ay ninais nitong patuloy na makiramdam sa buong paligid. Sa pagsilay nito ng kanyang alagang aso, mas lalo pang tumaas ang pagdududa ng mga albularyo sa kanyang totoong pagkatao. Magsabi ka nga ng totoo, Lauryo. Aswang ka ba? Tanong ng isang albularyo. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, halos hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa sobrang galit niya noon sa mga ito, agad naman niyang inutusang lumabas ang lahat ng gabunang nagtatago sa loob ng kubo. Ano naman kung demonyo ako? Nakikisama ako sa inyo ng maayos. Pero ganito pa ang ginagawa niyo sa akin. Pagod na akong pagpasensyahan kayo. Kaya ngayon, humanda kayong lahat. Wika ni Tandang Lauryo habang dahan-dahang nanlilisik ang kanyang mga mata. Matapos niyang sindakin ang pangkat ni Maestro Pedrito, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Ilang minuto sila noong nagtitigan hanggang sa dumating ang puntong nagwika si Maestro Pedrito ng, "Ganito ba talaga ang gusto mong mangyari, Lauryo? Bueno, kung ito ang nais mo, huwag na nating idamay ang iba pang inosenteng tao. Ikaw at ako, tayo na lang ang magtuos. Kapag natalo kita, papatayin ko ang lahat ng aswang na naririto. At kapag naman natalo mo ako, ikaw na ang bahalang magpasya sa kung anong iyong gagawin sa aming mga buhay." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtanggap naman ng hamon ni Tandang Lauryo nang bukal sa kanyang loob. Hindi siya noon nakakaramdam ng takot, gawa ng alam niyang yun ang isa niyang misyon na nais niyang mapagtagumpayan. Ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taong masama ay mangungonti. Dagdag pa ni Maestro Pedrito. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilayuan naman ng kanyang mga kasama upang paghandaan ang magaganap na duelo. Maging ang mga aswang noon sa paligid ay napapalayo na rin sa kadahilan ng ramdam nila ang pag-alab ng presensya ng albularyo. Maya-maya pa, bigla namang napayuko si Tandang Lauryo nang banggitin ni Maestro Pedrito ang mga usal sa satur ng mga satur. Isa yung engkantasyon na nagpapalakas sa kabal ng taong nakakaalam sa aral, maging sa pananggalang laban sa mga itim na mahikang ginagamit ng makakaliwa. Sinasabi ng iilan na ang ganoong karunungan ay kinakailangan ng mga alay at sakripisyo bago mo ito tuluyang mapaghusayan. Iilan lang din noon ang may alam sa aral,
dahil sa napakahirap nitong matutunan. Sa pagtagal ng panahon, tuluyan ng nanghina ang ganoong aral dahil sa maling pamamaraan ng pagpasa nito sa kanilang mga disipulo. Ayon pa kay Tandang Lauryo na si Maestro Pedrito ang albularyong pinakanahirapan siyang patayin sa kadahilan ng ibang-iba ang mga karga nito sa kanyang buong katawan. Habang patuloy na binabanggit ni Maestro Pedrito ang mga buhay na salita, panay naman ang ginagawang pagpopoder ni Tandang Lauryo. Kinagamit niya noon ang mga alam niyang aral sa kanan nang sa gayoy magawa niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, iniihip naman ni Tandang Lauryo ang kanyang mga usal sa buntot pagi niyang hawak-hawak. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi ang ipakita ang kanyang totoong anyo. Lumapit na din sa kanya ang sigbin nang sa gayoy magawa siya nitong maprotektahan sa mga pagkakataong hindi niya inaasahan. Maya-maya pa, agad naman siyang napaatras sa kanyang kinaroroonan nang masipat niya ang pagsugod ni Maestro Pedrito. Panay ang ginagawa nitong pagwasiwas ng kanyang latigo habang sumisigaw. Nang masipat ito ng iilang mga aswang sa paligid, agad naman silang nagsipulasan patungo sa likurang bahagi ng kubo. Ang iilan sa mga ito ay umakyat sa mga puno upang ipagpatuloy ang kanilang pagmamasid. May mga iilan din noong mga nilalang na nagtangkang maglunsad ng digmaan sa mga albularyong naroon, subalit nagawa itong mapigilan ni Tandang Lauryo. Habang hindi pa nakakalapit sa kanya si Maestro Pedrito, inutusan niya ang iilang pinunong gabunan na lisanin na ang paligid. Kinakailangan nilang maging mahinahon sa kadahilanang ang duelong yon ang magdedesisyon ng hinaharap ng kanilang pangkat. Sa paglisa ng mga ito sa lugar, bigla namang naramdaman ni Tandang Lauryo ang napakalakas na pagsapak ni Maestro Pedrito. Halos hindi niya nagawang masilayan ang ginawa nitong pag-atake na para bang meron itong pinakawalang sa bulag. Pagbagsak niya noon sa lupa, agad namang umangil ang sigbin niyang alaga para maipakita ang kanyang galit sa mga albularyo. Pumili ka, Lauryo. Ikaw ang uunahin ko o yung alaga mo? Dali na, pumili ka na. Wika ni Maestro Pedrito na para bang nang iinsulto. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli nitong pag-usal ng kanyang pangkumbating mga dasal. Matapos niya itong gawin, bigla namang nasipat ni Tandang Lauryo ang dahan-dahang panghihina ng kanyang sigbin. Sa pagkawala ng wisyo nito, tanging ang nagawa na lamang niya ay ang tumayo habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang napansin ang kakaibang palipad hangin ng albularyo. Nagagawa nitong pabalikin sa kanyang orihinal na kaanyuan kahit ito ay hindi naman niya kagustuhan. Sa puntong yon, hindi na naiwasang kabahan ni Tandang Lauryo sa kadahilanang yon ang unang pagkakataon na meron siyang nakaharap na higit na mas malakas sa kanya. Lauryo, alam kong ikaw ang demonyong muntik nang pumatay sa akin. Pinagbigyan kita noon dahil nais kong itatak sa utak mo na hindi kita kaya. Ngayon, alam kong alam mo na nagkakamali ka. Wika ni Maestro Pedrito. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli niyang pag-ihip ng dasal sa kanyang buntot pagi na hawak-hawak. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa latigo, doon niya nakita ang mga nagliliwanag na tinik na umuusbong sa katawan nito.
Alam niyang napakamapanganib tamaan ng ganoong bagay sa kadahilan ng punong-puno ito ng dasal na kumukontra sa anumang aral na galing kaliwa. Lauryo, manalig ka. Hindi tayo basta-basta magagapi ng kagaya niya. Alalahanin mo, gapunan ka. Higit pa rito ang kaya mong gawin. Wika ng kapre sa kanyang isipan. Matapos niya itong marinig, agad naman siyang umatras sa lugar na kanyang kinaroroonan. Habang hindi pa noon nakakalapit ang albularyo, panay naman ang kanyang ginagawang paggising sa alaga niyang sikpin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong nagising at dali-daling tumungo sa kanyang kinaroroonan. Paglapit nito sa kanya, laking gulat na lamang ni Maestro Pedrito nang biglang naglaho si Tandang Lauryo. Maging ang sigbing alaga nito ay tuluyang nawala sa kanyang mga paningin na siyang labis niyang ipinagtaka. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang buong paligid, dahan-dahan namang nagtago ang liwanag ng buwan sa kaulapan. Sa muling paglabas nito, biglang bumungad sa harapan ni Maestro Pedrito ang isang nilalang. Nakakaiba ang presensya. Punong-puno ang nilalang na yon ng kasamaan at para bang kalalabas lang nito sa impyerno. Paglalarawan ni Maestro Pedrito sa nilalang na yon, meron itong napakakintab na balat na kulay itim. Maihahalin tulad mo ito sa balat ng pating dahil sa taglay nitong kapal at tulas. Napakalayo din ito sa kaanyuan ng isang aswang sa kadahilanang hindi ito kagaya ng iba na mabalahibo. Wala din yung pakpak at hindi mahaba ang mga binti at braso nito. Meron lang itong matatalas na mga kuko at nagsisilakihang mga kalamnan. May buntot ding taglay si Tandang Lauryo at animoy isang bayawak kung maglakad sa lupa. Dagdag pa nito na meron din itong matatalas na pangil na halos ilang pulgada na ang haba. May napakatulis din itong tenga at merong maladugong mga mata. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid dito ni Maestro Pedrito, doon na siya dahan-dahang naging seryoso. Maging ang mga kasama niya noong albularyo, hindi maiwasang matakot sa kadahilanang ang pakiramdam nila noon, kinakaharap na nila ang demonyo mismo. Maya-maya pa, bigla namang sumugod si Tandang Lauryo ng buong lakas. Wala na noong nagawa si Maestro Pedrito kung hindi ang mag-usal upang palakasin ang kanyang pananggalang kontra demonyo. Paulit-ulit siya noong sinunggaban ni Tandang Lauryo sa iba't ibang direksyon ng kanyang kinatatayuan. Dahil sa ginawa nito, dahan-dahan na siyang nakakaramdam ng pagod sa kanyang buong katawan. Pilit naman niyang tinatataga ng kanyang isipan sa kadahilan ng alam niyang ang duelong yon ang magdidikta ng hinaharap ng kanyang mga disipulo. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na ngang nagawa ang maestro kung hindi ang mag-usal ng mga mapangwasak na panalangin. Ginagamitan niya ito ng mga katagang bumabalot sa kakayahan ng mga sator na mas lalo pang nagbibigay panganib para sa kaligtasan ni Tandang Lauryo. Nang maramdaman niyang papakawalan na yon ni Maestro Pedrito, mabilisan naman niya itong sinunggaban para basagin ang kanyang pinagtataguang harang. Halos ibuhos na ni Tandang Lauryo ang kanyang lakas, mabasag lamang ang baluting gawa sa buhay na salita. Dahil sa lakas na pinagsama nila ng sigbing kanyang alaga, kung kaya't naging posible para sa kanya na mabasag ang baluting nagbibigay kaligtasan kay Maestro Pedrito. Sa puntong yon, hindi na niya hinayaan pang maipakawala nito ang kanyang dasal
gawa ng alam niyang magbibigay yon ng pinsala sa kanya at sa iilang aswang na nasa paligid. Pagtagos ng kanyang kamay noon sa natutunaw na baluti ni Maestro Pedrito, agad din naman niyang hinawakan ang leeg nito at mabilisang pinali. Sa puntong yon, tanging pagkagulat at awa na lamang ang naramdaman ng lahat ng kanyang mga disipulo. Ang ilan sa mga ito ay napabagsak na sa lupa habang patuloy na umiiyak. Segundo lamang noon ang lumipas nang tuluyang mabalot ang lugar ng mga pagnanangis at panglulumo. Hindi nila magawang masisi noon si Tandang Lauryo sa kadahilanang naging kagustuhan din yon ng kanilang maestro. Kinakailangan nilang tanggapin ng bukal sa kanilang loob kung sino man ang nagwagi sa duelo. Magpahinga ka na, Pedrito. Marami ka nang nagawa sa mundong ito. Marahil nga'y demonyo ko sa iyong paningin, pero may nais akong gawin na maaaring magligtas sa akin at sa nakararami. Wika ni Tandang Lauryo sa walang buhay na katawan ng maestro. Sa pagtatapos ng kanilang duelo, agad din naman niyang pinagtipon ang lahat ng mga albularyo na naroon sa lugar. Pinagsabihan niya itong huwag ilalabas ang anumang nangyari roon upang hindi magkaroon ng takot ang lahat ng kanilang mga kababaryo. Humiling din noon si Tandang Lauryo na unawain siya ng mga ito at alamin ang kanyang totoong hangarin para sa kanilang baryo. Matapos itong marinig ng mga albularyo, tila ba nagkaroon sila ng pag-asa sa bagong pinuno na kanilang kinikilala. Sa ngayon mga kapatid, naway ako'y inyong unawain kung hindi ko magagawang mailahad sa inyo ang aking totoong hangarin. Hayaan ninyo, balang araw malalaman nyo rin ang nais ko. Wika ni Tandang Lauryo. Matapos nitong makapagsalita, napagpasyahan na niyang ipauwi sa mga disipulo ni Maestro Pedrito ang bangkay nito. Nais niya itong mabigyan ng maayos na libing upang kahit papaano'y magawa siyang maalala ng mga nakararami. Kahit may nararamdaman noong pagsisisi si Tandang Lauryo, pilit niya itong isinantabi nang sa gayoy magawa niya ng husto ang kanyang trabaho. Nang tuluyan nang mawala ang lahat ng mga albularyo, paisa-isa namang nagsilipat sa kanya ang pinuno ng bawat angkang nakipagpulong. Nananatiling nakatayo ang mga ito na parabang naghihintay sa kanyang mga sasabihin. Maya-maya pa, ipinag-utos naman ni Tandang Lauryo na magsiuwi na ang mga ito at maghintay ng kanyang susunod na pagtawag. Sa ngayon, kinakailangan nilang magpalamig sa kani-kanilang mga lugar upang mapigilan ang maaaring maganap na digmaan sa pagitan ng kanilang uri laban sa mga albularyong kakilala ni Maestro Pedrito. Labis noong naniniwala si Tandang Lauryo na hindi lang doon magwawakas ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Inaasahan niya ding merong magsusumbong at hihingi ng tulong sa kanyang mga disipulo upang muling mag-aklas ng panibagong digmaan. Matapos niyang ipagsabi ang lahat ng kanyang nais, tuluyan namang nilisan ng lahat ng aswang ang buong paligid. Ang tanging natira na lamang sa lugar na yon ay ang 3 niyang kaibigan at ang pamilya ng mga ito. Tandang Lauryo, kami ho, ano pong gagawin namin? Wika ng pinakapanganay sa 3 lalaki. Wala kayong gagawin. Dito lang kayo. Kahit anong mangyari, huwag kayong aalis sa lugar na ito. Hayaan niyo akong mag-ayos sa mga bagay na maaaring magbunga sa kaganapang ito. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos niyang makapagsalita, agad din naman niyang nilisan ang lugar,
para makabalik na sa kanilang tahanan. Buong magdamag siya noong hindi nakatulog sa kadahilan ng patuloy niya pa ring iniisip ang mga taong nakakataas sa maestrong kanyang pinaslang. Labis-labis niyang ikinatakot ang bagay na yon sa kadahilan ng alam niyang maraming masasawing nilalang kung sakali mang umusbong ang digmaan sa pagitan ng dalawang uri. Kinaumagahan, maaga pang tumungo sa sentro ng baryo si Tandang Lauryo upang makidalo at magmasid sa nagaganap na lamay. Kinakailangan niyang makakuha ng balita sa lugar na yon upang magawa niyang malaman kung meron na bang matataas na albularyo ang nakaalam sa sinapit ng kanilang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa buong paligid, pansin niyang labis naman siyang pinangingilagan ng lahat ng disipulo ni Maestro Pedrito. Halos hindi siya nito nagagawang makausap na para bang meron itong tinatagong galit sa kanya. Wala naman siya noong nagawa kung hindi ang hayaan na lamang ang mga ito sa nais nilang gawin. Kahit papaano, hindi din naman niya masisisi ang mga disipulo ng maestro sa kadahilan ng siya din naman ang may gawa para magalit sa kanya ang mga ito. Sa ilang oras niyang pagmamasid sa paligid, wala naman siyang nakitang kakaibang panauhin. Lahat ng tumungo roon ay pawang mga kababaryo lamang nila at wala pang nakikidalong taga-karatig baryo. Tandang Lauryo, mas mainam sigurong wag na kayong makilamay kay Maestro Pedrito. Nakarating na ho sa kanyang mga kasama ang sinapit niya, kung kaya't inaasahan na naming sa araw na ito, dadalo ang mga bihasang albularyo. Magiging mapanganib sa iyong manatili sa lugar na to, sa umaga man o sa gabi. Hayaan nyo, gagawin namin ang lahat para mapagtakpan ng duelong naganap. Wika ng isa sa mga pinagkakatiwalaang disipulo ni Maestro Pedrito. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad naman niyang nilisan ang lugar ng walang binibitawang mga salita. Sa isip niya noon, kinakailangan niya talagang umiwas sa lugar sa kadahilan ng alam niyang mas malakas ng dihamak kay Maestro Pedrito ang iba pa nitong mga kasama. Meron siya noong nasagap na balita tungkol sa isang albularyong kakilala nito na kayang tumunaw ng kaluluwa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kilala din yung marahas na albularyo sa mga nilalang na nagbibigay ng sakit sa mga ordinaryong tao. Ayon sa iilang nakasaksi sa kakayahan nito, na sa tanang buhay ng albularyong yon, wala pa yung pinaligtas na demonyo. Lahat ng kanyang mga nakakasagupang mga nilalang ay dumadaan muna sa matinding paghihirap bago niya ito kitila ng buhay. Nagtataglay din umano ang albularyong yon ng samut-saring mga armas sa iba't ibang larangan ng pakikipaglaban. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, agad din naman niyang ipinakalat sa kanyang mga kasama ang mga nasagap niyang balita. Ipinadaan niya yon sa mga laman lupa upang mas madaling maihatid ang kanyang mensahe sa mga kasamahan niyang nasa ibayong baryo. Inabisuhan niya itong huwag na munang mambiktima ng mga ordinaryong tao nang sa gayoy hindi na tumaas ang tensyon sa pagitan ng kanilang pangkat at ng mga albularyo. Sa pagsapit ng pangalawang araw, doon na nga bumisita ang isang albularyong labis na kinakatakutan ng napakaraming demonyo.